Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagtaas sa presyo ng gasolina, epektibo na. Diesel at kerosene, halos piso kada litro na rollback. CWC, nananawagang itigil na ang child abuse. Pagpapaigting sa serbisyong medikal, personal na pinasinayaan ni PBBM. Dole nagbabala sa publiko hinggil sa tech scam. DOF Secretary Recto nananawagan sa Kongreso na sundin ang patakaran sa pagsasapinal ng pambansang pondo. Mga OFW sa Nigeria, sinaklolohan ng OWA mula sa human trafficking. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, magkahalong good at bad news po sa ating mga motorista. Muling magkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene habang tataas naman ang presyo ng gasolina. Epektibo ngayong araw ng Martes ang 80 centavos na tapya sa kada litro ng diesel at 90 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Sa kabilang banda, magkakaroon ng 60 centavos na aumento sa kada litro ng gasolina. Samantala, nananawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC na itigil na ang pang-abuso sa mga bata. Kasunod ng naging revelasyon ng aktres na si Liza Soberano na nakaranas at naging biktima ng karahasan at kapabayaan noong siya'y bata pa. Pagdidiin ng Council, walang bata ang dapat makaranas ng anumang pisikal, emosyonal at psychological na pang-aabuso mula sa kanilang mga magulang o tagapangalaga. Dagdag pa nito, magsisilbing kwento bilang paalala sa trauma na pinagdaanan ng mga bata at hinimok ang pangangailangan ng matatag na child protection system sa bansa. Nananawagan naman ang CWC sa publiko at sa lahat ng sektor ng pamahalaan na maging mapagmatyag sa pagtukoy at pagtugon sa mga senyales ng pang-aabuso at kapabayaan sa mga bata. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na dapat bayaran ng tama ang mga manggagawa sa August 21 na Ninoy Aquino Day at August 25 naman na National Heroes Day batay sa Labor Advisory No. 1125 nitong August 11. Ayon sa ahensya, ang August 21 ay isang special o non-working day. Ipatutupad na ang no work, no pay maliban ang kumpanya ay may polisiya o collective bargaining agreement na nagbibigay ng sahod sa nasabing araw. Habang ang mga magtatrabaho sa nasabing special day ay makakatanggap ng dagdag na 30% sa kanilang arawang sahod. Gayon din ang mga empleyado na nag-overtime. Samantala, ang mga empleyado na papasok sa regular holiday na August 25 ay naka-paid leave sa huling araw ng trabaho ay makakatanggap ng 100% sa kanilang arawang sahod. Inanunsyo naman ng Department of Agriculture o DA na opisyal na isasama ang mga mangingisda sa mga benepisyaryo ng Benteng Bigas Program ng gobyerno simula August 29. Ayon sa ahensya, sisimula ng pagbebenta ng murang bigas sa mga komunidad sa fish port sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa kasalukuyan, halos 2.9 milyon na mga mangingisdang Pilipino ang nakikinabang sa expansion ng programa. Samantala, mayroon namang 10 bilyong pondo na ipinanukala para sa rice program sa ilalim ng 2026 national budget. Sa ating ulat panahon, mas bumilis pa ang kilos ng bagyong Waning papalabas ng bansa. Huling namataan ang sentro nito sa Itbayat, Batanes. Inasahan ang maulat na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Quezon, bunsod ng Easterlies.
Samantala, makakaranas naman ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bunsod ng localized thunderstorm. Susunod sa News Force. DOTR nananawagan sa mga pribadong sektor para maiayos ang transport system sa bansa. Agarang tugon sa food insecurity, agri-smuggling tinutukan ng mga senador. Pagpapaigting sa serbisyong medikal, personal na pinasiniyaan ni PBBM. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.